Marshall Peak, Kabanata 3757. Lihim na liham. Ang Eternal Wind City, isang maliit na lungsod sa Northern Territory, ay maihahambing lamang ang laki sa Maplewood City. Kung hindi dahil sa gumagawa si Yang Kai ng ilang trabaho sa araw, hindi niya malalaman kung saan matatagpuan ang Eternal Wind City. Sa kanyang kasalukuyang bilis, inabot siya ng wala pang kalahating tasa ng oras ng tsaa upang maabot ang layo na 5,000 kilometro. Pagtingin sa paligid, mahinang bumuntong hininga si Yang Kai. Mayroong hindi mabilang na mga lugar tulad ng Eternal Wind City sa Star Boundary. Ang maliit na lungsod ay wasak at sa ganap na kaguluhan. Bagamat ang hukbo ng Demon Race ay hindi pa nagdudulot ng kalituhan dito, ang mga residente ng lungsod ay tumakas na para sa kanilang buhay. Ang maliit na lungsod, na hindi mataong sa unang lugar, ay tahimik na ngayon. Ito ay isang microcosm lamang ng hindi mabilang na mga lugar sa Star Boundary. Ang digmaan sa pagitan ng dalawang realms ay lumaganap sa buong mundo. Pagkatapos ng digmaang ito, kahit na manalo ang Star Boundary, gaano katagal bago mabawi ng mundong ito ang Yuan Qi nito? Marahil libu-libong taon, marahil 10,000 taon, marahil mas mahaba pa. Ngunit hanggat may posibilidad na makabawi, sapat na upang bayaran ang lahat sa Star Boundary ng kanilang buhay upang pigilan ang Demon Race sa pagsalakay. Sa pader ng lungsod, nasa likod ni Yang Kai ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa langit. Natakpan ng maitim na ulap ang kalangitan at ang liwanag ng buwan ay hindi tumagas. Ngumisi siya, madilim ang gabi at malakas ang hangin, oras na para pumatay at magsunog. Kaluskos ang nanggaling sa likuran. Lumingon si Yang Kai at tumingin, bakas sa mukha niya ang pagtataka. Ang taong naging bite sa kanya dito ay talagang lantaran na nagpakita ng walang kaunting intensyon na magtago. Hindi kaya nagkamali siya. Matapos makita ni Yang Kai ang mukha ng taong dumating, bahagyang kumunat ang noo niya. Natatakot ako na hindi ka pupunta, ngunit talagang matapang ka, tumatakbo sa labas sa oras na ito. Kung mag-imbita ako ng 3 o 5 eksperto dito at mag-set up ng hindi maiiwasang lambat, ano ang gagawin mo? Isang magandang boses ang biglang umalangaw-ngaw, malutong at masarap sa pandinig. Sa hindi kalayuan, isang magandang figure ang lumipad at lumapag ng ilang metro sa harap ni Yang Kai, nakangiti sa kanya. Kasabay ng hangin, isang malabong halimuyak ang umalangaw-ngaw sa kanya. Ito ay talagang isang mapanganib na distansya para sa taong dumating. Si Yang Kai, na bihasa sa Space Principles, ay maaaring gumawa ng nakamamatay na pag-atake sa isang iglap. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi niya ito maiiwasan. Senior Sheng, napatulala si Yang Kai. Ang lihim na iyon ay ipinadala mo. Nakatayo sa harap niya si Sheng Yuzo ng Rekshosha Sect. Ito ay isang Peking Emperor na nabuhay ng 10,000 taon at minsan ay nakaranas ng labanan ng Great Dao, na kanyang iniligtas mula sa walang laman na crack. Sa mahigpit na pagsasalita, ang labanan ng Great Dao na naranasan ni Sheng Yuzo ay matagal na ang nakalipas. Kung tutusin, siya ay mula sa parehong panahon ni Wukong. Nang ilabas siya ni Yang Kai mula sa spatial crack, gusto rin niyang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Sa huli, casual niyang binanggit ang mga pangalan ni Wukong, Yao Jun, Chu Chanji, Duan Hongchen, Zhon Wuhen, at iba pa. Bago iyon, hindi nang ahas si Yang Kai na maniwala na ang isang tao ay makakaligtas sa kawalan para sa napakatagal. Ang dahilan kung bakit siya nahulog sa kawalan, ayon sa kanya, ay dahil siya ay niloko ni Wukong. Noong panahong iyon, ang kanyang lakas ay kapantay ni Wukong, at pareho silang may potensyal na maging Great Emperor. Upang maalis ang isang katunggali, nagplano si Wukong na itapon siya sa kawalan bago ang labanan sa Great Dao, hanggang sa matagpuan siya ni Yang Kai. Kaya naman, kahit na minsan ay naranasan na niya ang ganoong bagay, hindi siya nakibahagi. Masasabing na-miss niya ito ng husto. Maraming taon na ang nakalilipas, matapos siyang ilabas ni Yang Kai mula sa spatial crack ng Rekshosha Sect, bihira silang makipag-ugnayan sa isa't isa. Nang maglaon, nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng dalawang mundo, naisip din siya ni Yang Kai at nagtanong tungkol sa sekta ng Rekshosha. Kung tutusin, mayroon pa rin siyang titulong guest elder ng Rekshosha Sect. Handa siyang alagaan ang babaeng ito hanggat kaya niya. Gayunpaman, pagkatapos magtanong, nalaman niya na ang Rekshosha Sect ay nawala ng walang bakas mahigit 10 taon na ang nakararaan. Kinakalkula ang oras, ilang taon pagkatapos tulungan ni Yang Kai si Sheng Yuzo na makatakas. Simula noon, ang buong Rekshosha Sect, kasama si Sheng Yuzo, ay nawala ng walang bakas. Hanggang ngayon lang sila nagkakilala. Matapos malaman na hinahanap siya ni Sheng Yuzo, napagtanto ni Yang Kai na masyado siyang nag-iisip noon. Dahil siya ay nagpakita ng lantaran at nagsabi ng mga ganoong salita, nangangahulugan ito na wala siyang mali siya sa kanya.
Higit pa rito, hindi nagtanong si Yang Kai tungkol kay Sheng Yuzo pagkatapos ng insidente. Minsan, binanggit niya ang babaeng ito kay Zhang Wuhen. Nang malaman niyang buhay pa ang babaeng ito, nagulat si Zhang Wuhen. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng 10,000 taon, karamihan sa mga dati niyang kakilala ay wala ng buhay. Iilan lang sa mga dati niyang kaibigan ang nabubuhay pa. Kahit na wala siyang pakikipagkaibigan kay Sheng Yuzo, napangiti pa rin siya nang malaman niyang buhay pa ito. Isang pagsusuri lang ni Zhang Wuhen sa babaeng ito, hindi siya masamang tao. Dahil sinabi ni Zhang Wuhen, sapat na iyon para patunayan ang pagkatao ni Sheng Yuzo. Sino pa sa tingin mo ang nagpadala nito? Itinagilid ni Sheng Yuzo ang kanyang ulo at nakangiting tumingin kay Yang Kai. Hindi pinapansin ang katotohanan na siya ay nabuhay ng 10,000 taon, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang hitsura at ekspresyon, may isip na siya ay 28 taong gulang lamang. Anong matandang halimaw? Nagmura si Yang Kai sa kanyang puso at natatawang sinabi. Ito ay dahil hindi ko alam kung sino ang nagpadala nito kaya naparito ako upang tingnan. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi niya, mukhang may alam si Senior. Kung hindi niya sasabihin na si Yang Kai ay napakatapang noon. Si Sheng Yuzo ay tulalang tumingin sa kanya. Dahil maaari mong itanong ang tanong na ito, tila may alam ka. Napakahusay, nakakatipid ito sa akin ng pagsisikap na magpaliwanag. Paano nalaman ng Senior? Naghinala si Yang Kai. Hindi dapat ganoon kabilis kumalat ang balita. Hinaplos ni Sheng Yuzo ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tenga at ngumiti. Nakalimutan mo ba ang sinabi ko sa iyo? Minsan na akong nakaranas ng ganyan. Mas sensitibo ako sa mga pagbabago sa spiritual chi ng langit at lupa kaysa sa iba. Pakiramdam ko ay malapit ng ipanganak ang bagay na iyon. Mysterious Heaven's Palace. Mukhang seryoso si Yang Kai. Una, nakakita siya ng bakas ng Heavenly Mystery, pagkatapos ay Heaven's Revelations, ang mga salita ng Great Emperor, at ngayon ang mga salita ni Sheng Yuzo. Mukhang kailangan talaga ang pagbubukas ng Mysterious Heaven's Palace. Oo, tumanggo si Sheng Yuzo. Hindi siya nagulat na alam ni Yang Kai ang tungkol sa pagkakaroon ng Mysterious Heaven Palace. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang bagay na ito ay confidential, hindi ito kilala. Ang mga peking Great Emperor na sumunod sa Great Emperor sa buong taon ay malamang na narinig ang mga bagay na ito mula sa Great Emperor. Dahil dito nalaman ni Li Wuyi ang tungkol sa pagkakaroon ng Mysterious Heaven's Palace. Nakatitig kay Yang Kai, sinabi ni Sheng Yuzo. Dahil ang dami mong alam, ibig sabihin gusto mong pumasok. Tumanggo si Yang Kai. Oo naman. Sheng Yuzo ay nagpakita ng pag-unawa. Akala ko papasok ka. Kahit na siya ay nanirahan sa pag-iisa kasama ang Rikshose sect sa loob ng maraming taon, hindi siya ignorante sa labas ng mundo, lalo na si Yang Kai. Ngumiti si Yang Kai at sinabing, paano ko mamimiss ang isang napakagandang kaganapan? Ngunit Senior, alam mo ba ang tiyak na oras kung kailan magbubukas ang Mysterious Heaven's Palace? Kung alam ni Sheng Yuzo ang tiyak na oras, tiyak na magkakaroon siya ng higit pang mga pakinabang. Sa loob ng 1 buwan. Sumagot si Sheng Yuzo. Pagkatapos ng huling pagbabago sa langit at lupa, lumitaw ang Mysterious Heavens Palace sa loob ng 1 buwan. Sa kasamaang palad, nalinlang ako ni Wukong bago ako makapaghintay hanggang doon. Sa pagsasalita tungkol sa mga sama ng loob mula sa 10,000 taon na ang nakalilipas, ang tono ni Sheng Yuzo ay walang malasakit. Kung ikukumpara sa mga peking emperor na matagal nang bumagsak sa mahabang ilog ng kasaysayan, kahit papaano ay nabuhay siya hanggang ngayon. Nang magbukas muli ang Mysterious Heaven Palace, nagkaroon siya ng isa pang pagkakataon na lumahok. Senior, pinapanto mo ba ako dito para makipagsanib puwersa sa akin? Tanong ni Yang Kai. Dahan-dahang umiling si Sheng Yuzo. Kailangan ko munang humingi ng tawad sa iyo. Noong nailigtas mo ako, sinabi ko nga na kung tama ang pagkakataon, maaari tayong magsanib puwersa. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, natatakot ako na hindi posible ang pagsanib puwersa. Una, biglang bumukas ang Mysterious Heaven's Palace. Natatakot ako na naapektuhan ito ng pagguho ng Demon Land, at nakaramdam ng krisis ang langit at lupa. Sa huli, isang tao lamang ang maaaring umakyat sa posisyon ng mga Great Emperor. Kung makikiisa ako sa iyo, kailangan nating iwaksi ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan sa huli. Kaysa dyan, mas mabuting huwag na munang magsanib puwersa, baka sa huli ay bagsak tayo. Pangalawa, hindi ako maglalakas loob na makipagsanib puwersa sa iyo sa sitwasyon mo ngayon. Sa tingin ko alam mo ang dahilan. Si Yang Kai ay isa na ngayong piraso ng matabang karne sa mata ng mga peking emperor at half-saint na iyon. Tiyak na sinipa ng asno ang ulo ni Sheng Yuzo para makipagsanib puwersa sa kanya. Humihingi siya ng gulo.
Nang sabihin niya ito, si Sheng Yuzo bakas sa mukha niya ang pagkapahiya. Kung tutusin, pinaghihinalaan niyang bumalik sa kanyang mga sinabi. Tumanggo si Yang Kai at sinabing, naiintindihan ko, hindi niya sinasadyang makipagtalo sa kanya. Dahil sa sobrang prangka ni Sheng Yuzo sa kanya, naging maganda ang pakiramdam niya. Senior, hiniling mo akong lumabas dahil ang Jade Slip na ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa Mysterious Heavens Palace. Bumalik at tingnan itong mabuti. Habang nagsasalita, inabot ni Sheng Yuzo ang isang Jade Slip. Inabot ni Yang Kai at tinanggap ito ng may hitsura ng kagalakan. Alam ba ni Senior ang sitwasyon sa Mysterious Heavens Palace? Umiling si Sheng Yuzo. Hindi ako masyadong malinaw. Kung tutusin, hindi ako pumasok. Narinig ko lang ang ilang bagay mula sa mga tao sa nakaraan. Kaya, hindi ko mahuhusgahan kung gaano karami ang impormasyon sa Jade na ito, ang slip ay totoo at gaano karami ang mali. Kailangan mong isaalang-alang ito sa iyong sarili. Gayunpaman, tuwang-tuwa si Yang Kai. Kinuyam niya ang kanyang mga kamay at sinabing, maraming salamat, Senior. Ikinaway ni Sheng Yuzo ang kanyang kamay at sinabing, mahirap suklian ang kabaitan ng pagliligtas sa aking buhay. Kung hindi dahil sa iyo, natatakot akong makulong pa rin ako sa kawalan, dahan-daang naghihintay sa kamatayan. Ngumisi si Yang Kai. Para sa Senior, isa itong biyaya na negel iligtas buhay, ngunit para sa akin, maliit na bagay lang ito. Kinawayan niya ang Jade Slip sa kanyang kamay. Ngayon, ito ang pinakakailangan ko. Tawagan natin ito kabayaran sa pagliligtas sa akin. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Sheng Yuzo. Paano matatawag ang isang negel iligtas buhay na biyaya kahit ganito? Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya, kung magkikita kayo sa Mysterious Heavens Palace, kung kailangan mo ng anumang tulong, huwag mag-atubiling magtanong. Bago magsimula ang huling labanan, kung makakatulong ako, hindi ako tatanggi. Sa oras na iyon, medyo mahihirapan ako kay Senior. Ngumisi si Yang Kai. Bukod dito, may isa pa akong itatanong sa iyo. Nagpakita si Yang Kai ng masikasong ekspresyon. Pakiusap, Senior. Bagaman hindi ko sinasadyang ipasa sa kanila ang Killing Rexosesek, mayroon pa rin silang ilang relasyon sa akin. Sa paglipas ng mga taon, ako ay nagpapagaling, at ginawa nila ang kanilang makakaya upang parangalan at sambahin ako at hindi alam kung makakabalik ako pagkatapos kong umalis sa oras na ito. At saka, nagbabago na ang sitwasyon sa Star Boundary, at grupo sila ng mga babae na gumagala sa labas. Kung walang nag-aalaga sa kanila, natatakot ako na baka mamaya, mamatay sila ng walang kumpletong bangkay. Nais kong hilingin sa iyo na ibalik sila sa High Heaven Palace. Marshall Peak, Kabanata 3758. Impormasyon. Ito ay isang piraso ng cake. Ngumiti si Yang Kai at sinabi. Nagtanong na ako noon tungkol sa sitwasyon ng Rexosesek, ngunit sa kasamaang palad, walang balita. Ngayong nagsalita na ang Senior, hayaan silang sundan ako pabalik sa High Heaven Palace. Makatitiyak si Senior na bilang hanggat hindi nawasak ang High Heaven Palace, sila ay magiging ligtas at maayos. Maraming salamat. Nagpakita ng pasasalamat si Sheng Yuzo. Bagamat alam niyang tiyak na hindi tatanggi si Yang Kai hanggat tinanong niya, medyo nagulat pa rin siya nang makitang kaagad itong pumayag. Alam niyang hindi siya nagkamali ng paghusga sa kanya. Dapat kang magpahinga ng mabuti sa panahong ito. Kung magbubukas ang Mysterious Heavens Palace, magkakaroon ng pagtitipon ng bagyo. Sa oras na iyon, ang kalaban na kailangan mong harapin ay hindi lamang ang Demon Race. Matapos magbigay ng mahigpit na babala, unti-unting kumupas ang figure ni Sheng Yuzo na parang sumanib sa isang layer ng ambon. Dumating ang boses ni Yao Yao. Mag-iingat ka. Ikinulong ni Yang Kai ang kanyang mga kamay at sinabing, Senior, mag-iingat ka. Pagkaraan ng ilang sandali, tuluyang nawala ang aura ni Sheng Yuzo. Ang madilim na ulap sa langit ay nagkalat, at ang liwanag ng buwan ay bumuhos. Ang lupa ay tinina ng isang layer ng pilak na liwanag. Marahan na bumuntong hininga si Yang Kai at sinabing, kalalabas ko lang para sa isang paglalakbay. Bakit mo ako sinusundan? Gayun din, Old Kiyong, ang iyong puot ay masyadong malakas. Naaamoy ko ito sa malayo. Nang bumagsak ang mga salita, isang layer ng ripples ang lumitaw sa kawalan na hindi kalayuan sa kanya. Habang kumalat ang mga alon, unti-unting lumitaw ang tatlong figure. Brat, malalaman mo talaga. Si Jiu Fang, na nakasuot ng apoy na pulang robe, tumingin kay Yang Kai nang may pagtataka. Mayroon ka ba talagang puhunan para maging isang Peking Emperor? Sumimangot si Qiyong Chi at sinabing, napakalakas ba ng puot ko? Nakagat ni Yang Yan ang kanyang mga labi at tumawa. Hindi iyon ang iyong puot, ay masyadong malakas. Matalas lang kasi ang perception niya. Ang paglilinang ng kaluluwa na ito ay malamang nalampas sa antas ng isang Peking Emperor, sok-sok.
hinihiling ka ni General Military Master na sumama. Tumingin si Yang Kai sa kanila at sinapo ang kanyang ulo ng masakit ang ulo. Sa sandaling umalis siya sa High Heaven Palace, napansin niya na may 3 tao na sumusunod sa kanya. Bagamat nagtago sila ng husto, paano sila makakatakas sa pagkakita ni Yang Kai? Sa mga tuntunin ng paglilinang ng espiritu, nauna na si Yang Kai sa kanilang 3. Kahit anong pilit nilang itago, may mga bakas pa rin nilang ipapakita. Ito ay tiyak dahil naramdaman niyang silang 3 ang hindi itinuro ni Yang Kai. Alam niya na marahil ito ang utos ni Li Wuyi. Gayunpaman, nagpapasalamat si Yang Kai na isang veteranong Peking Emperor at 2 makapangyarihang Saint Spirits ang ipinadala upang protektahan siya. Medyo nalungkot si Yang Kai. Ngayon na ang kaligtasan ng Astral Plane ay nakataya, walang masama sa pagiging maingat. Sabi ng Nine Phoenix, naiintindihan ko. Tumango si Yang Kai. Sino yung kanina? Bakit parang may narinig akong hindi ka panipaniwala? Tumitig si Yang Yan sa direksyon kung saan nawala si Sheng Yuzo, at nanliit ang kanyang magagandang mata. Sa impormasyong nakalap niya, walang ganoong Peking Emperor. Ito ay lubhang hindi maisip. Ang labanan sa pagitan ng 2 mundo ay kumalat sa buong mundo, at wala nang purong lupain sa mundong ito. Ang sinumang cultivator na may kaunting lakas ay hindi na magtatago. Gayunpaman, hanggang ngayon ay natuklasan niya na mayroon talagang Peking Emperor sa mundong ito na hindi niya alam. Bukod dito, ang pag-uusap ng babaeng iyon at ni Yang Kai kanina ay napaka-interesante din. Talagang kinasasangkutan nito ang Zuan Tian Palace. Mukhang maraming alam ang babaeng iyon tungkol sa Mysterious Heavens Palace. Sapat na ito para maging mapagbantay ang mga tao. Bagamat mula sa ugali ng babaeng iyon ngayon, wala siyang anumang malisyosong intensyon kay Yang Kai. Gayunpaman, dahil alam niya ang napakaraming hindi kilalang mga lihim, tiyak na magiging malakas siyang kalaban sa hinaharap na labanan ng Great Dao. Pinag-iisipan na ni Yang Yan kung mag-strike muna para manig at maalis siya. Parang nakikita ang intensyon ni Yang Yan, ipinaliwanag ni Yang Kai. Si Senior Sheng Yuzo ay isang tao sa panahon ng Iron Blood Master. 3 pares ng mga mata ang nakatitig kay Yang Kai. Nagbibiro ka ba? Sabi ni Yang Yan. Nagkibit balikat si Yang Kai. Nakausap ko ang Iron Blood Master, at kinumpirma rin niya ito. May tunog ng paghingal. Kung kinumpirma man ito ni Zhang Wuhen, nangangahulugan ito na totoo ang bagay na ito. Gayunpaman, mayroon talagang isang Peking Emperor na nakaligtas mula sa panahong iyon hanggang sa kasalukuyan. Iyon ang panahon ng huling Great Dao Battle. Sa ngayon, ito ay 60,000 hanggang 70,000 taon. Paano siya nakaligtas? Maikling ipinaliwanag ni Yang Kai ang pinagmulan ni Sheng Yuzo, at sinabi rin na hindi niya sinasadyang natagpuan ang kanyang bakas at inilabas siya mula sa walang laman na crack. Si Yang Yan, Jiu Fang, at ang iba pa ay nakinig ng may buntong hininga. Tama. Kaya palihim akong niyaya ni Senior Sheng Yuzo na magkita dito at ibinigay sa akin ang bagay na ito. Pinagpag ni Yang Kai ang jade slip sa kanyang kamay. Suriin mong mabuti. Mag-ingat sa ginagawa niya sa loob. Seryosong sabi ni Jiu Fang. Tumango si Yang Kai. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Sinuri ko na. May naka-record lang sa loob. Wala siyang oras upang suriin ang partikular na nilalaman. Nagplano siyang maghintay hanggang sa makabalik siya sa High Heaven Palace. Mas maganda kung wala. Gayunpaman, sa sitwasyon ngayon, hindi ka masyadong mag-iingat. Sinabi ni Yang Kai, susundan ba ninyo ako sa Mysterious Heavens Palace? Ngumiti si Yang Yan at sinabing, papasok ako. Hindi pwede ang dalawa. Itinuro niya sina Jiu Fang at Kyung Chi. Bakit? Naguguluhan si Yang Kai. Bakit hindi sila makapasok? Sinabi ni Yang Yan. Hindi ko alam ang tiyak na dahilan, ngunit walang mga Divine Spirit na lumahok sa Great Dao Battle noong nakaraan. Marahil ang mga Divine Spirit ay may sariling orihinal na mana. Hanggat patuloy nilang nabubuo ang kanilang bloodline, makakarating sila sa tuktok balang araw. Kaya hindi sila pinapayagan ng Mysterious Heavens Palace na pumasok. Kaya lahat ng Divine Spirit ay hindi makakapasok. Tumango si Yang Yan at sinabing, oo, hinawakan ni Yang Kai ang kanyang baba. Kung ganoon nga, tiyak na hindi makakapasok ang Wind-Chasing Wolf. Bagamat ito ay isang monster beast sa Demon Territory, isa rin itong Divine Spirit. Paano ang Dharmakaya? Ang Dharmakaya ay ang katawan ng Stone Mongoose. Ang Stone Mongoose ay inapo ng mga Divine Spirit, at ngayon ay mayroong pinagmulan ng Stone Fire sa katawan nito. Kung iisipin ito, tinatayang hindi makapasok ang Dharmakaya. Ganoon din kay Liu Yan. Sok. Kung iyon nga ang kaso, kailangan kong baguhin ang plano ko. Orihinal na binalak ni Yang Kai na dalhin ang ilang makapangyarihang katulong sa paligid niya sa Mysterious Heavens Palace. Siya mismo ay hindi mahina. Sa Wind-Chasing Wolf, ang Dharmakaya, Liu Yan, at Kyung Chi, ang Demon Race ay tiyak na sasakit ang ulo.
Ngunit kung ang mga Divine Spirit ay hindi makapasok sa Mysterious Heavens Palace, ang lahat ng mga katulong ay maiipit sa labas ng pinto. Siya na lang ang matitira. Matapos mag-isip ng ilang sandali, biglang tumangala si Yang Kai sa tatlong tao sa harapan niya at ngumisi. Dahil nasa labas na tayo, gusto mo bang i-stretch ang iyong mga kalamnan? Kumunat ang noo ni Yang Yan. Ano ang gusto mong gawin? Sundan mo ako at malalaman mo. Hindi nagpaliwanag si Yang Kai. Tumalon siya at tumakbo sa isang direksyon. Si Yang Yan at ang iba pa ay walang magawa sa kanilang mga mukha. Nagmamadali lang silang sumunod. Makalipas ang isang oras, sumiklab ang isang malaking labanan sa kampo ng demon sa labas ng Kanglang City. Sina Yang Kai, Yang Yan, Jiu Feng, at Qiyong Chi ay sumugod sa kampo ng demon. Nirampa nila at pinatay ang hindi mabilang na half-saint of demon race. Maraming half-saint ng demon race ang nagulat at nagalit. Gayunpaman, bago sila mabuo, si Yang Kai at ang iba pa na matagal nang lumaban ay umatras, na nag-iwan ng gulo. Ang half-saint na nagbabantay sa kampo ng demon ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at nagmura. Bagamat nakapatay sila ng maraming miyembro ng demon race, hindi ito nakinabang sa pangkalahatang sitwasyon. Wala ni isang half-saint ng demon race ang nasugatan. Hindi alam ni Yang Yan at ng iba pa kung ano ang intensyon ni Yang Kai. Inisip na lang nila na masyado siyang nape-pressure at tumakbo palabas para maglabas ng hangin. Pagkatapos bumalik sa High Heaven Palace, agad na pumasok si Yang Kai sa isang lihim na silid at nag-iisa para imbestigahan ang nilalaman ng Jade Slip na ibinigay sa kanya ni Sheng Yuzo. Bagamat naranasan ni Sheng Yuzo ang labanan ng Great Dao, hindi talaga siya lumahok dito. Mas marami lang siyang alam tungkol sa Mysterious Heaven Palace kaysa sa iba. Gayunpaman, ang impormasyon na mayroon siya ay limitado. Sa mundong ito, ang mga Great Emperor lamang ang nakakaalam tungkol sa Mysterious Heaven Palace. Gayunpaman, maraming Great Emperor ang nakulong sa hindi kilalang espasyo. Sino ang maaaring makipag-ugnayan sa kanila? Sa kabilang banda, kasama ang taksil na si Kenye, ang half-saint of the demon race ay maaaring may komprehensibong impormasyon. Hindi ito isang bagay na maihahambing ng mga Peking Emperor ng Star Boundary. Hindi na ba ipinakita ni Ye ang kanyang mukha pagkatapos siyang masugatan? Walang nakakaalam kung saan siya nagtatago upang gamutin ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, naramdaman ni Sheng Yuzo na malapit nang mabuksan ang Mysterious Heaven Palace, kaya walang dahilan para hindi magawa ni Kenye. Ang demon race ay talagang naghahanda para lumahok sa labanan ng Great Dao. Walang gaanong impormasyon na naitala sa Jade Sleep. Walang alam si Sheng Yuzo tungkol sa sitwasyon sa Mysterious Heaven Palace. Alam niya lang na maraming tao ang mamamatay sa bawat labanan ng Great Dao. Ang mga lumahok ay pawang mga Peking Emperor level powerhouses, ngunit ang mga maaaring makaalis ng buhay ay 1/3 lamang sa kanila. At ilan sa mga 1/3 na ito ang makakarating sa Great Dao at maging Great Emperor. Nakadepende ito sa kapasidad ng bote ng langit at lupa noong panahong iyon. Masasabing sa bawat labanan ng Great Dao, karamihan sa mga powerhouse na pumasok ay mga foil lamang. Ang mga tunay na bida ay iilan lamang na mga tao na pinapaboran ng langit. Sa Jade Sleep ni Sheng Yuzo, ang Mysterious Heaven Palace ay isang worldly mystery realm. Ang tinatawag na worldly mystery realm ay isang mundong nilikha ng langit at lupa. Ang mundong ito ay umiral nang ang langit at lupa ay isinilang, at ito ay mawawasak kapag ang langit at lupa ay namatay. Ang oras ng pagbubukas ay hindi tiyak. Magbubukas lamang ito kapag naramdaman ng langit at lupa na kailangan itong bumukas. Sa pinakamalalim na bahagi ng Mysterious Heaven Palace, naroon ang Heaven Void Cauldron. Ang Heaven Void Cauldron ay walang katapusang misteryoso. Sa pamamagitan lamang ng paghahanap ng Heaven Void Cauldron makakaasa ang isang tao na maging Great Emperor. Mysterious Heaven Palace, Heaven Void Cauldron. Hinaplos ni Yang Kai ang gilid ng kanyang ulo at sumimangot. Ano ang dapat kong gawin pagkatapos mahanap ito? Sa kasamaang palad, hindi alam ni Sheng Yuzo kung ano ang gagawin matapos mahanap ang Heaven Void Cauldron. Marahil ito ay isang kayamanan ng langit at lupa. Matapos itong pinuhin, maaaring magtagumpay ang isa. O baka naman ang Heaven Void Cauldron ang kumokontrol sa destiny ng mundo. Bagamat walang gaanong impormasyon sa Jade Sleep, tinuro man lang nito ang daan para kay Yang Kai, para hindi siya mawala pagkatapos na makapasok sa Mysterious Heaven Palace. Sa bagay na ito lamang, malaki na ang naitulong ni Sheng Yuzo sa kanya sa pagkakataong ito. Hindi pa banggitin, sinabi rin ni Sheng Yuzo sa Jade Sleep na ang Mysterious Heaven Palace ay hindi lamang naglalaman ng Heaven Void Cauldron, ang susi sa pagiging isang Great Emperor, kundi pati na rin ang maraming iba pang mga pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, ang Mysterious Heaven Palace ay isang lihim na kaharian ng langit at lupa na nilikha ng langit at lupa at winasak ng langit at lupa.
Mayroong hindi mabilang na magagandang bagay sa loob. Sa loob ng maraming henerasyon, ang mga Peking Emperor na hindi naging Great Emperor ay karaniwang magiging mas malakas hanggat nakaalis sila ng buhay sa Mysterious Heaven Palace. Martial Peak, Kabanata 3759. Nagbukas ang pintuan ng templo. Pagkatapos ng ilang investigasyon, natukoy na niyang kay ang layunin ng paglalakbay na ito. Habang ginagawa ang kanyang makakaya upang magsikap para sa Great Dao, gusto rin niyang patayin ang pinakamaraming miyembro ng Half-Saint of Demon Race hanggat maaari. Ang dating ay mas mahalaga. Kahit na siya ay kapuspalad na pinalampas ang tanging pagkakataon na mayroon siya, talagang hindi niya ito maaaring hayaang maging kamay ng Demon Race. Kung hindi, walang kapangyarihan ang Star Boundary na baligtarin ang sitwasyon. Matapos itakda ang kanyang layunin at mag-isip ng malinaw, inalis niyang kay ang Jade Sleep at inayos ang kanyang estado ng pag-iisip. Ang paglalakbay na ito ay puno ng mga paghihirap at ang kanyang buhay ay walang katiyakan, kaya natural na gusto niyang salubungin ang pagbubukas ng Mysterious Heaven Palace sa kanyang pinakamahusay na kondisyon. Noong gabing iyon, lihim na inimbitahan ni Sheng Yuzo si Yang Kai at sinabi sa kanya na magbubukas ang Mysterious Heaven Palace sa loob ng 1 buwan. Sa katunayan, 3 araw pagkatapos noon, isang bakas ng Mysterious Heaven Palace ang lumitaw na. Sa isang lugar sa kalangitan, isang misteryosong aura ang hindi maipaliwanag na nag-iba-iba. Ang aura na ito ay naaayon sa Great Dao ng langit at lupa. Maaaring hindi ito ma-detect ng mga may mababang cultivation, ngunit malinaw na naiintindihan ito ng mga nasa Emperor Realm. Sa ilalim ng impluwensya ng aura na ito, ang kanilang pag-unawa sa Martial Dao ay tila naging mas masinsinan. Ang sumunod ay isang paputok na pagtaas ng lakas. Maraming Demon King sa Emperor Realm at maging ang Demon Territory na natigil sa kanilang cultivation ang nakalagpas sa mga tanikala na gumugulo sa kanila sa loob ng maraming taon sa ilalim ng impluwensya ng misteryosong aura na ito. Nalampasan nila ang bottleneck at sumulong sa mas mataas na kaharian sa napakaikling panahon. Noong una, wala masyadong tao, ngunit habang lumilipas ang panahon, ang aura na tumagas mula sa hindi nakikitang mundo ay naging siksik at siksik. Parami ng parami ang mga masters ang naka-advance. Araw-araw, sa mga garrison ng Star Boundary, pati na rin sa 10 kampo ng demon na inookupahan ng Demon Race, may mga umuusad na hangin at umaalo na mga ulap habang ang pagbibinyag ng World Energy ay walang katapusan. Kahit na ang pinakamataas na Third Layer Emperor Realm Masters ay naunawaan ang mga misteryo at nagmamadaling pumasok sa pag-iisa. Kung magtagumpay sila, tiyak na asenso sila sa Peking Emperor Realm. Sa panahon ng malaking kaguluhan, tanda ng malaking kasaganaan. Tulad ng isang matandang lalaki na may isang paa sa libingan, ang Star Boundary ay sumabog kasama ang nakatagong potensyal nito sa sandaling ito ng buhay at kamatayan, na nakikinabang sa lahat, hindi alintana kung sila ay tao o demon. Ang Mysterious Heaven Palace ay hindi pa nagbubukas, ngunit isang bakas lamang ng aura nito ay may napakahimala na epekto. Ano kaya ang mangyayari kung mabuksan talaga ang Mysterious Heaven Palace at pumasok sila sa loob? Ang hindi pangkaraniwang pangyayari na ito ay nagdulot ng pagkalito sa maraming tao, hindi alam kung ano ang nangyayari. Ang mga Peking Emperor na may kaunting pag-unawa sa sitwasyon ay higit na tiyak sa kanilang mga hula, lihim na naghahanda para dito. Pagkalipas ng 1 pang 5 araw, ang multo ng isang malaking bulwagan ay biglang lumitaw sa kawalan. Ang malaking bulwagan ay lumitaw sa manipis na hangin ng walang anumang babala, na parang isang projection lamang na walang pisikal na katawan. Ang dakilang bulwagan ay simple sa disenyo at may isang mapanglo na aura, na parabang ito ay tumawid sa ilog ng panahon mula sa isang napakasinaunang panahon at lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat sa mundo. Parehong nagpadala ang Star Boundary at ang Demon Territory ng mga tao upang mag-imbestiga, ngunit kahit na sino ang pumunta, kahit anong paraan ang kanilang ginamit, hindi sila nakalapit sa ilusyon na bulwagan. Hindi dahil ang bulwagan ay may ilang uri ng paghihigpit na pumihil sa mga tao na makapasok, ngunit sadyang walang paraan upang lapitan ito. Malinaw na hindi ito masyadong tumingin sa malayo, at marahil ay maabot nila ito pagkatapos ng ilang sandali, ngunit pagkatapos ng 1 oras, ang distansya ay pareho pa rin. Matapos lumipad ng 1 pang oras, nanatiling pareho ang distansya. Walang magawa, ang magkabilang panig ay sumuko sa ideya ng maingat na pagsisiyasat. Alam ng mga nakatataas sa bawat panig na bago ganap na mabuksan ang Mysterious Heaven Palace, walang makakahanap ng anumang kapakipakinabang na impormasyon. Nang lumitaw ang multo ng Mysterious Heaven Palace, ang world energy ng buong Star Boundary ay nagtipon patungo sa malaking bulwagan sa napakabilis na bilis, at maging ang bawat sulok ng Star Boundary ay natangay sa sobrang lakas. Sa paglipas ng mga araw, ang malaking bulwagan ay naging mas malinaw, mas matatag. Sa kaibahan,
ang world energy ng Star Boundary ay nabawasan ng malaki. Tila walang halaga ang pagbubukas ng Mysterious Heaven Palace. Nangangailangan ito ng world energy ng buong Star Boundary bilang pundasyon nito at source chi upang ipakita ang tunay na anyo nito. Hindi na may tatago ang pagkakaroon ng Mysterious Heaven Palace. Bagamat hindi ito lihim noon, iilan lamang sa mga Peking Emperor ang nakakaalam nito. Karamihan sa mga tao ay walang kamalayan. Ang impormasyon ay kontrolado lamang ng maliit na grupong ito ng mga tao, kaya hindi ito magdulot ng labis na kaguluhan. Ngunit ngayon, ang Mysterious Heaven Palace ay naihayag na. Hanggat ang isa ay hindi bulag, kahit sino ay makakakita nito. Walang nakakaalam kung kailan ito bubuksan. Sa mga kampo ng iba't ibang hukbo sa Star Boundary, unti-unting tumagas ang hitsura ng Mysterious Heaven Palace at ng Great Dao Struggle. Sinamahan pa ito ng naunang pangungusap. Ang Mysterious Heaven Palace ay bumukas. Tumalon ang puso ng mga tao. Ang ilang prangka na tao ay direktang tumakbo upang tanungin si Li Wuyi kung totoo ang bagay na ito, habang ang iba ay lihim na nagplano na panoorin ang pag-unlad ng sitwasyon. Hindi na may tago ang usapin ng Mysterious Heaven Palace, kaya tinipon na lang ni Li Wuyi ang lahat ng Peking Emperor sa Star Boundary at ibinunyag ang usapin ng Mysterious Heaven Palace at ang pakikibaka sa Great Dao. Nagkagulo ang lahat, at ang malaking bulwagan ay agad na naging gulo. Mapait na ngumiti si Li Wuyi. Nangyari na ang bagay na pinakakinakabahan niya. Ngayong nahayag na ang usapin ng Mysterious Heaven Palace, ang problemang kinakaharap ng Star Boundary ay kung sino ang maaaring makapasok at kung sino ang maaaring manatili sa likod upang bantayan ito. Kung ang lahat ay pumasok sa Mysterious Heaven Palace ng sabay-sabay, kung gayon ang iba't ibang hukbo ng Star Boundary ay agad na magiging kalat-kalat na buhangin. Ang mahusay na porma sayon ng Demon Race ay na-activate na, at ang kampo ng Demon ay patuloy na kumagat sa lupain ng Star Boundary. Kung walang mga Peking Emperor na may hawak ng kuta, sino ang makakapidyo sa hukbo ng Demon Race? Malamang na hindi nila kayang protektahan ang ilang teritoryo na mayroon sila ngayon. Ngunit sa harap ng pinakamalaking pagkakataon at dakilang okasyon mula noong sinaunang panahon, sinong Peking Emperor ang handang makaligtaan ito? Hindi naman sa pagiging makasarili nila, kundi lahat ay nagsumikap sa paglinang hanggang ngayon. Ilang beses na ba silang gumala sa pagitan ng buhay at kamatayan? Ilang beses na silang nag-away at pumatay ng iba. Hindi ba para sa araw na ito at napilitan man sila ng katwiran ng kanilang lahi, mahirap pigilan ang kanilang determinasyon at pagnanais na ituloy ang mas mataas na martial path. Walang sino man ang maaaring mag-alis sa kanila ng karapatang ito. Kahit na ang mga Great Emperor na naririto pa rin ay walang karapatang gawin iyon. Kung ang bagay na ito ay hindi mahawakan ng maayos, ang mga puso ng mga tao ay kalat-kalat, at ang Star Boundary ay hindi na makayanan ang anumang pahirap. Gayunpaman, si Li Wuyi, na nagawang manatiling kalmado at mahinahon sa harap ng Demon Race at ng Great Dao Struggle, ay hindi alam kung paano hikayatin ang mga Peking Emperor sa malaking bulwagan sa sandaling ito. Matapos ang 3 hanggang 5 araw na pagtatalo at pagpapahayag ng kanilang mga opinyon, wala man lang resulta. Ito ay hindi makatotohanan para sa lahat na hindi pumasok. Ang Mysterious Heaven Palace ay naroon mismo, at kung isasaalang-alang mula sa bilis kung saan ito ay nagpapatigas, hindi magtatagal bago ito ganap na mahubog. Sa oras na iyon, ang mga pintuan ng templo ay bukas na bukas. Kung hindi pumasok ang mga Peking Emperor ng Star Boundary, ang half-saint ng Demon Race ay hindi magiging mahinhin. Kung sila ay kinikilala ng langit at lupa, kung gayon ano ang saysay ng Star Boundary. Hindi rin makatotohanan ang pagpasok ng lahat. Sa kabutihang palad, ang Demon Race sa Great Dao Struggle ay malamang na nahaharap sa parehong problema, ngunit sa paghahambing, ang kanilang sitwasyon ay bahagyang mas mahusay, at wala silang mga alalahanin gaya ng Star Boundary. Sa mahalagang sandali, magkasamang lumitaw sina Zuyan at Fushan. Nang mapuno ng Dragon Might ang hangin, ang malaking bulwagan ay tahimik, at wala ng ingay. Sa huli, nalutas ang usapin sa pamamagitan ng pagpapabunot ng palabunutan. Palaging may mga taong maaaring pumasok sa Mysterious Heaven Palace, at palaging may mga taong mananatili sa likuran upang bantayan ito. Dahil walang gustong palampasin ang pagkakataong ito, maaari lamang silang umasa sa kanilang swerte. Ayon sa dalawang elder ng Dragon Race ang Great Dao Struggle, bagamat ang pamamaraang ito ay medyo hanggal, ito ay nakasalalay pa rin sa kapalaran. Kung hindi man lang sila makabunot ng palabunutan, ibig sabihin ay wala sa kanila ang kapalaran. Kahit na pumasok sila sa Mysterious Heaven Palace, hindi sila magkakaroon ng magandang wakas. Walang katuturan ang mga salitang ito, ngunit naroon ang pagpigil ng dalawang elder ng Dragon Race sa Great Dao Struggle. Dahil sinabi na nila, sino ang maglalakas loob na lumaban. Pagkatapos ng ilang kaayusan, lumabas na ang huling resulta.
may kabuuang 30 Peking Emperor ang nakakuha ng pribilehiyong makapasok sa Mysterious Heaven Palace nang magbukas ito. Kasabay nito, puno sila ng saya at pag-aalala. Hanggang ngayon, narinig din nila mula kay Li Wuyi na sa tuwing magaganap ang Great Dao Struggle, hindi mabilang na mga Peking Emperor ang mahuhulog. Sa huli, marahil isang ikatlong bahagi lamang sa kanila ang makakalabas ng Mysterious Heaven Palace ng buhay, habang ang iba ay ililibing sa loob. Sa madaling salita, sa 30 Peking Emperor na kwalipikadong pumasok, 10 lang ang mabubuhay sa huli. Paglingon nila, nagkatinginan sila. Sa mga nakaligtas, ikaw ba o ako? Matapos maayos ang usaping ito, ang 30 Peking Emperor ay agad na bumalik sa kanilang mga istasyon at pumasok sa liblib na paglilinang, tahimik na naghihintay sa pagdating ng araw na iyon. Bagamat ang natitirang mga Peking Emperor ay madilim, maaari lamang nilang tanggapin ang kanilang kapalaran. Sa ilalim ng titig ng Dragon Eyes ni Zoyan at Fushan, sino mang maglakas loob na sumalungat sa kanila kahit kaunti ay papatayin kaagad bilang halimbawa sa iba. Sa ganoong kritikal na sandali, ang dalawang elder ng Dragon Race, sa Great Dao Struggle ay hindi magpapakita ng kahit kay-titing na awa. Araw-araw, ang kampo ng demon ay mabilis na lumawak palabas, na nagwawasak sa lupain ng Star Boundary sa malaking sukat. Araw-araw, nilalamon ng Mysterious Heaven Palace ang world energy sa sobrang nakakatakot na bilis, pinatitibay ang pagkakaroon nito. Araw-araw, hangin na ng isang level ang world energy of the Star Boundary. Bagaman ang paghina na ito ay hindi permanente at maaaring maibalik sa akumulasyon ng oras, hindi ito aabutin ng 3 hanggang 5 taon, ngunit ilang dekada o kahit na daan-daang taon. Kalahating buwan lamang pagkatapos ng pagpupulong ni Yang Kai kay Sheng Yuzo, isang huni na tunog ang nagmula sa langit at lupa. Si Yang Kai, na nag-iisa sa isang lihim na silid, ay tila may naramdaman at biglang nagmulat ng kanyang mga mata, ang kanyang anyo ay kumikislap habang siya ay lumitaw sa labas. Tumangala si Yang Kai, nakita ni Yang Kai ang isang malaking bulwagan na namumulaklak na may maningning na liwanag sa kalangitan, na nagbibigay liwanag sa mundo. Kahit na ang pinakamakapal na kadiliman ay hindi makalaban sa gayong liwanag at napawi. Ang hagong na tunog ay nagmula sa malaking bulwagan. Walang tigil na kumulo ang dugo ni Yang Kai, pakiramdam na parang may tumatawag sa kanya, iniimbitahan siya sa malaking bulwagan. Dahan-daang nakahawak sa kanyang dibdib, alam ni Yang Kai na ito ang kalooban ng langit at lupa na lumalakas sa loob niya. Bakas sa mukha niya ang pagtataka. Ang Mysterious Heaven Palace ay aktwal na nagbukas sa oras na ito. Sinabi ni Sheng Yuzo na ang Mysterious Heaven Palace ay magbubukas sa loob ng 1 buwan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang Mysterious Heaven Palace ay magbubukas sa loob lamang ng kalahating buwan. Bukod pa rito, sumimangot si Yang Kai at naramdaman ang kanyang paligid, malinaw na naramdaman na ang world energy of the Star Boundary ay hamina ng husto. Dahil siya ay nag-iisa sa panahong ito, alam niya kung ano ang nangyari sa labas at alam niya ang tungkol sa away sa pagitan ng maraming Peking Emperor sa Star Boundary tungkol sa mga kwalipikasyong makapasok. Sa sandaling ito, naunawaan niya na ang pagbubukas ng Mysterious Heaven Palace ay naubos ang hindi bababa sa 100 taon ng Star Boundary Wise World Energy. Marshall Pick, Kabanata 3760. Kakayahan. Sa madaling salita, aabutin ng hindi bababa sa 100 taon para ganap na mabawi ang world energy ng Star Boundary. Hindi napigilan ni Yang Kai na mapabuntong hininga. Gaya ng inaasahan sa isang World Sealed World, ang halagang babayaran para sa pagbubukas ng World Sealed World na ito ay talagang napakalaki. Kasabay nito, sa mga kampo ng iba't ibang legion sa Star Boundary, ilang figure na nagpapalabas ng malalakas na aura ang lumabas sa kani-kanilang mga liblib na lugar at tumangala na may pananabik sa kanilang mga mata. Nang mawala ang libu-libong sinag ng liwanag, isang solidong bulwagan ang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Ang bulwagan na ito ay walang pinagkaiba sa phantom image na nakita ng lahat noon, ngunit nang ito ay ganap na tumigas, ito ay nagbigay ng matinding pang-aapi, na parang hindi lang ito isang bulwagan kundi ang buong mundo. Kotse. Sa isang tunog, dahan-daang bumukas ang isang makapal at mabigat na pinto sa harapan ng bulwagan. Madilim at madilim ang loob ng pinto, patungo sa hindi kilalang mundo. Ang bukas na pinto ay parang mata ng langit at lupa, na tinatanaw ang lahat ng nabubuhay na bagay. Sa harap nito, lahat ng bagay sa mundo ay kasing liit ng langgam. Isang malakas na dagandong ng dragon ang umalangaw-ngaw habang 2 figure, isang asul at isang puti, ang pumailan lang sa langit. Ang 2 Great Elder ng Dragon Race ay kumilos kaagad, na naging 2 higanteng dragon na mahigit 1,000 metro ang haba at lumipad patungo sa Mysterious Heaven Palace. Kasabay nito, sa Star Soul Palace ng Southern Territory, sa pangunguna ni Zhu Li,
ang tatlong Demon Saint ay umalis din at sumugod patungo sa Mysterious Heaven Palace. Ang Mysterious Heaven Palace ay nagbukas ng walang babala, kaya maging sina Zuyan, Zuli, at ang iba pa ay nahuli. Sa sandaling ito, walang sino man sa kanila ang gustong mahuli. Bagamat hindi sila papasok sa Mysterious Heaven Palace, at hindi na nila kailangang gawin iyon, sa pagkakataong ito, maraming mga masters mula sa human at demon race ang nagtipon at dapat ay escort ang kani-kanilang mga kampo. Halatang napakalayo nila sa Mysterious Heaven Palace, ngunit nang sumugod sila, nagulat sila nang makitang wala pang kalahating tasa ng tsaa ang tagal bago makarating sa harap ng Mysterious Heaven Palace. Nakatayo ng mataas sa hangin sa harap ng Mysterious Heaven Palace, malamig na nagkatitigan ang dalawang elder ng Dragon Race at ang tatlong Demon Saint, mga spark na lumilipad sa hangin. Bueng! Sa isang tunog, isang Jade Sleep ang lumitaw sa harap ni Yang Kai nang wala sa hangin. Inabot ni Yang Kai at sinalo ito, sinisiyasat ito gamit ang kanyang Divine Sense at natuklasan na ito ay isang mensahe mula kay Li Wei. Tumangala sa langit, oras na para kumilos. Bagamat ang pagbubukas ng Zuan Tian Palace ay mas maaga kaysa sa inaasahan, nagawa na niya ang lahat ng kinakailangang paghahanda, kaya hindi na kailangang mag-antala pa. Lumakad siya pasulong, at tila may hindi nakikitang hagdanan sa ilalim ng kanyang mga paa. Umakyat si Yang Kai sa hagdan, at sa bawat hakbang, kumikislap ang kanyang katawan sa isang iglap. Parang may naramdaman, tumingin sa ibaba si Yang Kai at nakita niya na sa iba't ibang tuktok ng High Heaven Palace, hindi mabilang na mga sundalo at sundalo ng High Heaven Palace ang nakatingin sa kanya. Sa isa sa mga taluktok, ang kanyang mga magulang na sina Suyan, Xian Ningchang, Zuyu, Shan Qingluo, Zhu Qing, at marami pang iba ay nakatingin sa kanya, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalala at pag-aatubili. Mahinang himikbi si Dong Suzo habang nakahawak siya sa mga bisig ng Fourth Master Yang, nanginginig ang kanyang mga balikat. Biglang, ang mga tinig ng daang libong disipulo ng High Heaven Palace ay yumanig sa mundo. Palace Master, hangad namin ang tagumpay mo. Palace Master, hangad namin na magtagumpay ka sa martial arts at maging isa sa mga Great Emperor. Gumawa pa si Qingluo ng trumpeta gamit ang kanyang maliit na kamay at sumigaw gamit ang kanyang Emperor Qi. Bumalik ka kaagad, hihintayin ka namin. Ngumiti si Yang Kai, iwinagayway ang kanyang kamay, at humakbang pasulong, nawala ang kanyang figure. Sa pagkakataong ito, inaako niya ang mabigat na responsibilidad ng kaligtasan ng Star Boundary. Sa pagkakataong ito, gagawin niya ang lahat upang patayin ang makapangyarihang mga kaaway, at kapag bumalik siya, mamamatay siya sa labanan o mamuno sa mundo. Nang umalis si Yang Kai, lumitaw ang mga Jade Sleep mula sa manipis na hangin sa mga kampo ng mga pangunahing lehiyon ng Star Boundary. Ang mga Peking Emperor na dati nang nakakuha ng mga kwalipikasyon para makapasok sa Mysterious Heaven Palace para lumahok sa Great Dao Battle ay nagulat lahat at lumipad sa kalangitan. Maraming figure at stream ng liwanag ang nagtagpo mula sa lahat ng direksyon. Saan man sila nagmula, gaano man sila kalayo sa Mysterious Heaven Palace, isang tasa lang ng oras ng tsaa ang kailangan bago makarating. Ang Mysterious Heaven Palace na ito ay tila napakalayo sa abot tanaw, ngunit tila nasa harapan din nila ito. Ang layer na ito ng misteryo ay hindi maarap. Si Yang Kai ang unang dumating. Bahagyang tumango sina Zuyan at Fushun sa kanya. Sa ilalim ng tingin ng daan-daang milyong tao sa mundo, hindi maganda para sa kanila na magmukhang masyadong mapagpakumbaba, kahit na nakilala na nila si Yang Kai bilang ang Dragon God ng Dragon Race. Whoosh, whoosh, whoosh. Sunod-sunod na figure ang lumitaw. Sa ilang sandali, ang 30 Peking Emperor ng Star Boundary ay nagtipon dito. Pagdating nila, lahat sila ay yumuko ng may paggalang sa dalawang elder ng Dragon Race bago tumingin kay Yang Kai ng may pagtataka. Kung paanong hindi nilayon ni Yang Kai na lumahok sa Great Dao Battle na ito sa simula, maraming Peking Emperor ang hindi umaasa na lilito si Yang Kai dito. Kung tutusin, katumbas lang siya ng isang third-layer Emperor Realm Master. Gayunpaman, nang maalala nila na nakuha niya ang legacy ni Master Brightmoon at may pag-aproba ng World Will, naunawaan nila. Hindi kasama ang dalawang elder ng Dragon Race, mayroong kabuuang 31 tao sa panig ng Star Boundary, kasama si Yang Kai. Mga elder, mayroon akong hindi maintindihan. May biglang lumabas sa crowd. Tumingin si Yang Kai sa direksyon ng boses at nalaman na ang taong nagsalita ay hindi estranghero sa kanya. Si Kang Mo ang nakipag-away sa kanya noon. Masasabing may sama ng loob sila. Dahil siya ay lumitaw dito, nangangahulugan ito na nakuha niya ang mga kwalipikasyon upang lumahok sa Great Dao Battle. Ang swerte niya ay medyo maganda. Gayunpaman, nang magsalita siya, sinasadya o hindi sinasadyang sumulyap siya kay Yang Kai.
Agad na naunawaan ni Yang Kai na ang taong ito ay malamang na magpapahirap sa kanya. Napabuntong hininga si Yang Kai sa kanyang puso. Ang awayan mula sa kanyang mga unang taon ay dulot ng pagpayag niya kay Wu Heng na kainin ang kanyang Hengluo Starfield. Pagkatapos, ang taong ito ay nagnanais ng Heaven Devouring Great Emperor Battle Technique at walang awa na binugbog ni Qiyong Chi sa labas ng Heavenly Wolf Valley sa Eastern Territory. Nang sumiklab ang digmaan ng dalawang kaharian, ang paglilinang ni Kang Mo ay hindi pangkaraniwan at siya ay naging army commander ng Jiazin Army. Pinahintol niya ang Demon Race at gumawa ng maraming kontribusyon. Kung sa ibang pagkakataon, hindi papabayaan ni Yang Kai ang bagay na ito. Wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan kay Kang Mo, ngunit masama ang pakiramdam niya sa kanya. Gayunpaman, ito ay panahon ng digmaan, kaya hindi pumayag si Yang Kai na labagin ang mga patakaran ng Star Boundary dahil sa isang personal na sama ng loob. Kaya naman, sa paglipas ng mga taon, kahit na hindi sila nagkita ni Kang Mo, namuhay sila ng magkakasuwato at pinangunahan ang kani-kanilang hukbo upang labanan ang Demon Race. Wala silang masyadong interaksyon. Sa kasamaang palad, ayaw niyang magdulot ng gulo, ngunit mukhang hindi ganoon ang iniisip ni Kang Mo. Ano ito? Lumingon si Zoyan para tingnan siya. Master, bago ito, ginamit ng ating mga kasamahan ang pagguhit ng mga palabunutan upang matukoy ang mga kandidatong papasok sa Mysterious Heaven Palace. Sa pagkakaalam ko, hindi lumahok ang Army Commander ng GZ Army na si Lord Yang. Ano ang ginagawa niya dito ngayon? Ngumisi si Yang Kai sa kanya. Kung ano ang kaya mong gawin, magagawa ko din. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka? Naging malamig ang ekspresyon ni Kang Mo. Si Lord Yang ay isa lamang high-rank Demon King ngayon, tama ba? Kung gusto niyang lumahok sa dakilang pakikibaka, natatakot ako na kailangan niyang bumalik at magsanay ng husto sa loob ng ilang daang taon. May qualifications man ako o wala, wala kang desisyon. Ngumiti si Yang Kai at tinuro ang langit. Kailangan mong tanungin ito para malaman mo. Hindi siya pinansin ni Kang Mo at tumingin lang kay Zoyan, na sinasabi sa mahinang boses. Master, ang naunang plano ay natupad ng patas ng dalawang master, at wala kaming reklamo. Ang mga makakatayo rito ay lahat ng mga taong pinagpala ng langit. Dahil hindi nakilahok si Lord Yang, paano siya makakapasok? Kung totoo man ito, natatakot akong mabaygo ang ating mga kasamahan na nanonood pa rin sa ibaba. Hinihiling ko sa master na utusan siya na umalis, upang maiwasan ang pag-udyok ng gulo. Sa sandaling sinabi niya ito, maraming tao ang nagpakita ng maalalahanin na mga ekspresyon. Bagamat walang gustong magdulot ng gulo sa oras na ito, ang mga salita ni Kang Mo ay hindi walang dahilan. Kung talagang pinahihintulutan si Yang Kai na pumasok sa Mysterious Heaven Palace, ano ang gagawin ng mga Peking Emperor na walang mga kwalifikasyon at handang talikuran ang pagkakataong ito para bantayan ang Star Boundary sa tingin? Hindi pa banggitin kung makapasok si Yang Kai sa Mysterious Heaven Palace bilang isang high-rank Demon King, kahit na kaya niya o may mga kwalifikasyon siya, hindi siya maaaring pumasok sa Mysterious Heaven Palace. Akin ang mga kwalifikasyon ni Yang Kai, hindi ako papasok sa Mysterious Heaven Palace sa pagkakataong ito. Biglang sabi ni Li Wuyi. Nagulat ang lahat nang marinig nila ito at lumingon sa kanya. May bumulalas. General Master, ano ang ibig mong sabihin? Bahagyang ngumiti si Li Wuyi. Ito mismo ang narinig mo. Ang mga kwalifikasyon na pagmamayari ko para makapasok sa Mysterious Heaven Palace ay ililipat kay Yang Kai. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng mga kwalifikasyon para makapasok. Bagamat isa itong lottery, may magagawa pa rin ang dalawang Great Elder ng Dragon Race. Ang mga kailangang pumasok sa Mysterious Heaven Palace ay natural na magiging kwalipikado, at si Li Wuyi ay natural isa sa kanila. Ang natitira ay talagang nakasalalay sa swerte. Master, hindi mo kaya. General Master, mangyaring muling isaalang-alang. Ito. Karamihan sa mga taong naruroon ay sinubukan siyang hikayatin. Hindi dahil sa may pagkiling sila kay Yang Kai at ayaw niyang pumasok siya sa Mysterious Heaven Palace, ngunit si Li Wuyi ang pinakamalakas na tao sa ilalim ng Great Emperor. Kung siya ay pumasok sa Mysterious Heaven Palace, ang Star Boundary ay magkakaroon ng mas mataas na pagkakataong manalo. Sa huli, si Yang Kai ay isang sumisikat na bituin at inookupahan ang isa sa mga puwang, kaya tiyak na hindi siya kasing pakinabang ni Li Wuyi. Dahil sa pagsasaalang-alang na ito ay sinubukan nilang hikayatin siya. Kung hindi, paanong wala silang pakialam sa mga intensyon ni Yang Kai? Hindi na kailangang magsabi pa. Ito ang resulta ng talakayan ng haring ito sa dalawang great matanda. Ikinaway ni Li Wuyi ang kanyang kamay at hinaranggan ang bibig ng lahat ng isang pangungusap. Dahil alam nilang may intensyon din dito ang dalawang Great Elder ng Dragon Race, alam nilang walang silbi ang panghihikayat.
Gayunpaman, nakahinga ng maluwag ang ilan sa kanila. Ang reputasyon ni Liu Yi ay napakahusay at ang kanyang lakas ay masyadong malakas. Kung siya ay pumasok, ang iba ay hindi magkakaroon ng pagkakataong maabot ang Great Dao. Ngunit ngayon, nagkusa siyang talikuran ang pagkakataong ito at hayaang pumasok si Yang Kai. Hindi ba't ang ibig sabihin nito ay wala na ang kanilang pinakamalaking kalaban? Ito ay tiyak na magpapahina sa lakas ng Star Boundary, ngunit kaugnay nito, magbibigay din ito ng higit pang pagkakataon sa lahat. Ang bagay na ito ay may parehong mga pakinabang at disadvantages para sa lahat ng Peking Emperor. Isang matandang lalaki ang humakbang pasulong at ikinulong ang kanyang mga kamay. Mga dakilang elder, Master General, ang matandang ito ay may sasabihin, ngunit hindi ko alam kung ito ay nararapat. Ngumiti si Liu Yi. Master Lin, kung may sasabihin ka, sabihin mo. Lumingon din si Yang Kai at nakilala ang matandang ito bilang commander ng Dingshen Army, si Lin Rusong. Ang matandang ito ay pumasok sa Peking Emperor Realm noon pang 3,000 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang pag-uugali ay medyo walang malasakit at siya ay naninirahan sa kalaliman sa kabundukan sa loob ng maraming taon. Nang sumiklab ang digmaan ng dalawang daigdig, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang lumabas at kunin ang posisyon ng commander ng hukbo ng Dingshen. Siya daw ang pinakamagiliw na commander sa buong Star Boundary. Sa tuwing may labanan laban sa Demon Race, siya ang manggaguna at susugod sa unahan. Sa makatuwid, sa kanyang hukbo, iginagalang siya ng lahat ng mga sundalo. Sa buong hukbo, mayroong daan-daang libong tao, at ni isa sa kanila ay hindi humahanga sa kanya. Sikat din siya sa pagiging mabuting tao at hindi kailanman nagalit sa sinuman. Nagkaroon siya ng ilang pakikipagkaibigan sa mga commander ng lahat ng pangunahing hukbo.